Isa pa dyan mga kabayan, ipapakita ko ang kanyang sinabi na daw wala nang gana ang mga investors from other country na mag-invest dito sa ating bansa. Wala na daw gana mga kabayan, nagsialisa na at walang planong mag-invest sa Pilipinas. For more details, let's watch this. Kung dati pinag-iisipan pa tayo ng mga investors, ngayon hindi na. Marami pong mga negosyante ang nag-express ng kanilang concern because maaaring nakaka-apekto nga raw ito sa image ng Pilipinas at yung trust confidence ng investors. Ano po yung masasabi niyo dito? Dahil eventually, of course, it will affect the economy. Yes ma'am, totoo yan. Even before this corruption scandal, one of the, we can say siguro top 3 reasons why investors do not put their money in the Philippines is because of corruption. At that time, 'di ba, ang reklamo lagi ng mga investors, mahirap kumuha ng mga dokumento, permits, o kung ano man yung mga kailangan pa nila para mag-invest dito sa Pilipinas. Dahil ang dami daw humihingi. Bawat opisina, up to the barangay level, from top to bottom, merong humihingi. Yan din ang isa sa mga rason kung bakit tayo naunahan, 'di ba, nung ibang mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia. At yan din yung rason, isa sa mga rason ng mga investors kung bakit sila pumupunta na lang doon sa Thailand or pumupunta sa Vietnam. At meron na ngayon, marami pumupunta sa Bangladesh because nakakaapekto yung corruption sa competitiveness ng isang bansa. Yung corruption complaint ng foreign investors and even domestic investors, hindi yan ngayon lang. Malamang kung noon ang nangyari, kung noon napapaisip pa ang investors na sige, tingnan natin ang Pilipinas. Ngayon, after the corruption scandal of the administration, hindi na sila at all naglalagay or nag-shortlist ng Pilipinas. Siguro automatic na yun na let's not think about or include the Philippines. Okay, so dyan na lang yan mga kabayan. Di ba klaro talaga na destabilization ang kanyang ginagawa dito? Gusto niya kasing sisiraan ang ating gobyerno mga kabayan. Kasi parang nanghihikayat sa dito na dapat wala nang papasok na investors sa bansang Pilipinas. Kasi tinatakot niya mga kabayan. Di ba yan po ang pag-uutak talaga na magunggong mga kabayan? Wala nang ginagawa, hindi na tumulong sa ating gobyerno at saka sa ating bansa, naninira pa mga kabayan. Mga kababayan ko, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Sara Duterte na nagdadalawang isip na daw yung mga investors from other country na papasok sa ating bansa para mag-invest? Naniniwala ba kayo doon? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So in short mga kababayan ko, dahil daw sa korupsyong nangyayari sa Marcos administration, hindi na daw papasok ang investors sa ating bansa. Nga, di ba sa panahon ni Digong na mamamatay tao yung si Digong makaabayan, tas kalyado niya yung mga drug lord, or baka sa yung drug lord makaabayan. Maraming kalokohang nangyari, talaga pong kagimbal-gimbal ang nangyayari sa panahon po ni Digong. Nandun po, di ba, namayagpag po yung pogo, nandun po yung kidnapping, mga patayan, at marami pang iba. May pumasok nga, di ba, na investors makaabayan, how much more sa panahon ni PBBM, na kung saan nakita po ng mga investors at saka ng mga lider ng ibang bansa na ginawa po ang lahat ni PBBM para masugpo ang korupsyon sa ating bansa makaabayan. At mismong President PBBM ang nanguna dito. Walang papasok na investors, that is very impossible. So nang dahil siguro nakita po ng mga investors from other country ang sinabi ni Sara Duterte, siya po ay sinampal dito ng taga-Japan makaabayan. Baka si Ivan, hour ago, before nag-vlog si Ivan, merong balita galing po sa embassy ng Japan makaabayan. Kasi according po sa balita mga kaabayan,
Japan is providing 1.7 billion yen or about 652 million pesos to build a rice processing system in Kawayan, Isabela as part of efforts to boost the Philippines' agricultural productivity. At yan po ay sabi ng Japanese Embassy, mga kabayan. Isipin niyo po, 1.7 billion yen ang i-invest ng taga-Japan para igawa po ng rice processing unit, mga kabayan. Naalala ba natin yung rice processing unit? Diba? Yan po yung malaking tulong po sa mga kababayan nating magsasaka, mga kabayan. Marami pong natulungan si PBM dahil po sa proyekto na yan. At dahil nakita ho yan ng taga-Japan na yan po ay effective talaga, so ngayon sila po ay nag-invest, mga kabayan, na gusto po ng taga-Japan na gagawa pa ng maraming rice processing unit si PBM sa bansang Pilipinas, mga kabayan. So ngayon, Sara Duterte, tatanungin ka namin, wala na bang gusto mag-invest sa Pilipinas? Diba? Diyan pa lang yan, mga kabayan. Diyan pa lang ho. Diyan pa lang sinasampal na ho ng katotohanan itong si Sara Duterte. Sinasampal ho natin ng malaking ebidensya, mga kabayan, na puro lang daldal, puro lang ngaw-ngaw, puro lang paninira ang lumalabas dito sa bunganga ni Sara Duterte, mga kabayan. In your face.